Alright mga kapatid, balikan natin 'tong balitang 'to, report na 'to dahil nga do'n sa Facebook Live ni, presidential sister and Senator Amy Marcos na nakatutok na daw mga tol at tina-target na ng China gamit ang kanilang mga hypersonic missile ang, 25 lugar dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Which is nagdulot ng pagkatakot siyempre sa marami mga tol 'no. So ito mula sa News 5 Everywhere. Sa News Explained ay, hypersonic missile ang topic na 'to. Ano nga ba 'to mga tol 'no? Ito ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Hindi tayo magbabalita, panonoorin lang natin 'tong balitang 'to and then magbibigay tayo ng reaction natin and commentary. Bilang mga Pilipino mga tol, puwede kayong makisama sa akin na magbigay din ng reaction, commentary, kung ano ang inyong nadarama at inyong opinyon mga tol. Wala naman siguro masama mag-opinyon, 'di ba? So, wag na natin patagalin 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin natin 'to. Dahil sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos, biglang nasa balita ang hypersonic missiles. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng Senadora na nakita raw niya ang mga plano ng China na gagamitin ng mga hypersonic missiles nito laban sa 25 target dito sa Pilipinas. Kahit ang mga sundalo 'no, wala pa daw silang nakikitang report na ganyan at nagtatanong nga sila kung saan nakita ng, Senator Amy Marcos yung report na yon. 'Di ba na 25 targets mga tol, hindi yan basta-basta 'no, na basta puwede pabayaan na lang, 'di ba hindi. Seseryosohin niya ng mga sundalo natin kasi mga tol, banta yun, 'di ba? Hindi hindi mo puwedeng basta-basta balewalahin yan, 25 targets gamit ang mga hypersonic missile. Buti sana kung Piccolo lang yan o kaya Pla-Pla, 'di ba? Kaso hindi. Kasama raw sa mga target ng hypersonic missiles ang siyam na EDCA site sa Pilipinas na ginagamit nga ng US. Yan, Ito po yung iba. Enhanced Defense Cooperation Agreement kung saan pinapagamit natin sa US ang mga base militar natin. Siyam lang yan, may Ang 16 pa. daming tanong na lumitaw dahil sa Facebook Live na yan. Una, paano naman nasilip ng Senadora ang detalyadong war plans daw ng China na parang kakalat-kalat lang? Tama. At pangalawa, ano ba itong hypersonic missiles at bakit parang sobra ang kaba ng Senadora? Meron pong tatlong klase ng missiles at rockets depende po sa kanilang bilis. Ang subsonic o yung mga missile na mas mabagal pa sa speed of sound na 1.6 kilometers per second. Yan po halimbawa yung mga homemade rockets ng Hamas na madali pang ma-intercept ng Iron Dome defense systems ng Israel. Narin naman ang mga supersonic missiles gaya po ng mga air-to-air missiles na mas mabilis sa speed of sound. Ang hypersonic missile naman, maaaring umabot ng 5 hanggang 25 times the speed of sound. Labis po ang kanyang bilis. Pero hindi naman po bago ang ganyan kabilis na mga missile. Ang mga ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missiles, na mula pa po noong dekada 50, umaabot na rin ng hypersonic speeds. Pero may malaki rin silang kaibahan kumpara sa bagong henerasyon ng mga hypersonic missiles. Halimbawa po, ito pong umaarko sa bandang itaas, yan po ay trajectory po ng ICBM. Maaari pong umabot ng altitude na 4,000 kilometers, parang suborbital flight na po yan. Pero ito, napag-usapan din naman yung bilis mga tol. Mabagal, mabilis, pero itong hypersonic missile talagang 20 to 25 na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Ang tanong dyan, yan ba ay kayang i-intercept ng Pilipinas? Meron bang kapabilidad ang Pilipinas na mag-intercept ng ganitong mga kabibilis na mga missile, mga tol? Kasi yun ang problema. 'Di ba? Yun ang problema. Kaya malayo po ang inaabot nito at maring tamaan ng mga target sa kabilang bahagi ng mundo. Oh, layo. Yun lang dahil ang laki nga ng kanyang arko paitaas, mas madali siyang i-track at i-intercept ng mga long-range missile defense systems. Ito po namang nasa ibaba. Ito po yung hypersonic missile trajectory. Aarko lang po yan pataas, tapos bababa ng sobra para bumilis. Hindi po ganun kalaki o kahaba ang kanyang range, pero pwede siyang bumaba ng 10 metro lamang ang altitude, kaya po mas mahirap siyang i-track. Yan yung hypersonic, yung etong trajectory na to na pababa, ito yung hypersonic. Ito mas madali siya kasi mid-course lang siya, ganyan terminal ano ba to? ICBM pala yan, ICBM, parang palobo. Pero yung hypersonic, eto, kaya siyang bumaba ng 10 metro, kaya mas mahirap siya intercept. Ang tanong nga meron ba tayo pang intercept ng mga ganitong klaseng missile, di ba?
at i-intercept. At yan po ang malaking advantage itong mga bagong hypersonic missiles. Sino meron yan? Marami na pong bansa ang meron yan, kasama po ang Pilipinas. Yes, Pilipinas, meron tayo. Ang tawag natin doon is BrahMos. Nabili natin 'yon sa India, 'di ba? Yun ay ano nila, isa sa mga pinakamabilis na missile sa buong mundo, mga tol, 'di ba? Meron tayo noon. Ang problema nga, mga kapatid, kung hindi naman siya unlimited may hangganan din siya 'di ba? Kung 25 targets ang ginagawa ng China o tina-target ng China, hindi mo pwedeng ipang-intercept yung BrahMos, mga tol. Pwede mo siya ipangganti, pero iilan lang yun. Itong Abril lamang, dumating na sa Pilipinas ang mga in-order nating BrahMos hypersonic missiles na gawa ng joint venture ng India at ng Russia. 3 batteries po ito at ang bawat battery, hindi po battery, isang grupo ng mga missiles, ay merong 4 na launchers. Sumatotal po, 12 launchers ito ng mga land-based anti-ship missiles Biro mo, 12 lang ang meron tayo. para po sa area denial. 12 launcher. Hanggang saan po ito aabot? Ang export version po ng BrahMos na ating nabili ay merong range na 290 kilometers. Gaano kalayo yun? Ganito na lang po. Ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal nasa kulang-kulang 250 kilometers mula po sa Zambales. So hindi aabot ng China. So pasok po ang Scarborough sa range ng ating BrahMos missiles. At mukhang meron na nga pong dinedeploy na BrahMos missiles sa bandang Zambales at Ilocos. Ayon po sa website na navalnews.com, tinatayo na ang una nating anti-ship missile base sa Naval Station Leobihilido, Gantioque sa Zambales. Good. Paano naman nalaman ng website na yan? Kasi kitang-kita raw po ito sa mismong Google Earth. Ano pa man, ang mga BrahMos hypersonic missiles ay nasa mobile missile launchers kaya't maaari po silang ilipat-lipat ng lugar. Alright, mga kapatid, yan report nga dito sa Facebook Live ni Senator Amy Marcos. Tinatanong ng mga kasundaluhan kung ito ba'y may katotohanan, kasi paano nga ba daw na to nakita ni Senator Amy Marcos at saan niya nakita, saan galing yung report niya na yon. At dapat, siguro kung ako lang dapat ang ginawa niya, mga tol, before niya i-Facebook Live, 'di ba? As a senator, kasi meron ding tungkulin 'yan para mag-iwas ka ng magdulot ng kaguluhan 'di ba, sa mga mamamayan. Hindi naman pwede basta-basta ka na lang mag-Facebook Live, 'di ba? Dapat 'yun sinangguni niya muna sa mga kinauukulan. Though senator siya, syempre, 'di ba? Senator siya, pero iba pa rin yung tungkulin ng mga kasundaluhan. Dapat inanin na muna 'yon, ibinigay niya na muna yung report na 'yon. Totoo ba 'to? May katotohanan ba 'tong ganito? Imbestigahan niyo 'to, ito, ganyan. Alamin niyo 'yan kasi delikado 'yan. Bago isa sa publiko, 'di ba? Kasi kapag ganyan, isinapubliko mo, mga tol, lalo na senator ka at nakita mo yung ganon, nakita ng mga tao yan, syempre magdudulot ng ng pangamba para sa mga mamamayan. Naku po, napanood ko si Senator Amy Marcos. Ang sabi niya, meron daw 25 na targets na ang China at titirahin ng hypersonic missile. Dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, mga tol, ang mga tao, pwede magdulot ng pangamba, at ang gagawin nun, Mr. President, wag na kayong magpatapang. Wag na kayong pumalag sa China na kami. 'Di ba? Wag na kayong gigirahin tayo ng China, kasi, mga tol, pwede talaga magdulot 'yon ng kaguluhan sa mga tao at pwede silang mag-alsa, balutan o mag-aklas laban sa ating presidente o laban sa gobyerno na itigil na yung pakikipag-away sa China. Hindi naman sa action sa pakikipag-away, itigil na yung pagpalag, 'di ba, sa China, para hindi tayo bombahin ng ganoon, mga tol. Kasi pwedeng propaganda ng China 'yon, mga tol, yung maghasik ka ng takot sa mga mamamayang Pilipino, para yung mga mamamayang Pilipino mo ay mag-aaklas na laban sa mismong gobyerno na itigil na yung pakikipag-harapan sa China, dahil nga ito ang pwede nating sapitin, mga tol. Yun lang yung nakikita ko, yun ay personal na opinion ko, mga tol. Personal na na komentaryo ko, 'di ba? Ang dapat, kung nakakita talaga ng ganong klaseng report si Senator, dapat bago niya isinapubliko, bago niya i-Facebook Live, dapat, mga tol, isinangguni niya muna 'yan sa National Defense, 'di ba? Sa Department of National Defense, sa mga sundalo, sa AFP,
Astiko muna bibig. Kasi yung mga ganong klase, threat na banta, nakakatakot talaga yun mga tol. Hindi naman siya yung tipong, vlogger-vlogger lang diyan na magsasalita, eh, senadora siya, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.